Ika-10 kabanata. Uuwi ka na next week diba? Huwag ka nang malungkot, makakasama mo na ulit sina nanay and tatay mo, pang-aalo niya sa akin. Tumango ako sa kapilit na pinakalma ang sarili. I need to clear my mind. May exam pa ako mamaya, hindi ako pwedeng magpadala sa aking emosyon. May mga magulang akong nagmamahal sa akin, may mga pangarap akong dapat tuparin. Ang dami ko pang dapat atupajan. Yun na lang muna ang paglaanan ko ng oras. Makakalimutan ko din itong sakit. Masasanay din ako ulit na mag-isa. Babalik din lahat ng kumpiyansa ko sa aking sarili. Terenaline, lipat na tayo sa next room, ay ako kay Manilyn. Nag-aalangan pa ito pero wala na siyang nagawa ng mauna na akong tumayo. May last subject pa kami ngayon, after nitong exam pwede na kaming umuwi. Balak ko na kapag maaga akong matapos mamaya, hindi muna ako uuwi. Mamasyal muna ako para libangin ang aking sarili, kasi kapag nasa boarding house lang ako muli ko lang siyang maaalala. Nakakatawang isipin na sa iksi ng panahong nakasama ko siya, actually buwan lang naman pero ganun na ang impact niya sa akin. To think na hindi naman kami magkasama araw-araw sa bahay, pero parang ganun din naman ang setup namin. We almost lived together. Imagine the age of 17 nagawa ko na yun. But good thing it was cut short, baka kasi kung nagpatuloy pa, hindi lang ganun ang nangyari sa amin. Pero sa bagay siya na rin ang nagsabi na sinubukan niya lang daw kung kaya niya pero hindi pala. Hindi niya daw ako may sekmura. Ha, matabang akong tumawa sa aking sarili. Darating din ang araw na kakainin mo lahat ng sinabi mo sa akin. That I promise. For now, ito munang exam ang pagkakaablahan ko. I have a bright future ahead of me. It's better na maaga ko itong na-experience at least next time, I can rely more on myself. I know better how to read the signs. Agnes, napatawag ka. Kamusta? Naka-only call ka ba? Saktong pagkatapos ng exam ko tumawag si Agnes sa akin. Hindi ito madalas tumawag sa akin maliban kung naka-only call siya kaya nagtataka ako. Ayos lang ako, ikaw kumusta ka dyan? Malapit na debut mo. Excited na kami. Pati sina nanay and tatay mo excited na din. Kasado na ang mga ihawin baboy sa kakambing. Kami din ni nanay ang nakatoka sa mga kakanin. Mga kapitbahay na magluluto nakahanda na rin para sa araw na yon. Napatawa ako kay Agnes, mukhang mas ito pa ang magde-debut sa sobrang excitement. Pero nakakataba ng puso na yung mga taong tunay, na nagmamahal sa akin ay excited sa kaarawan ko, lalo na ang nanay sa katatay. Panigurado ngayon palang busy na ang mga ito. Kasado na din ang sound system para sa party, may kinuhang banda si tatay mo para maki-party sa kaarawan mo. Ang swerte mo talaga sa nanay and tatay mo, mahal na mahal ka nila. Yeah right? Kung meron man isang bagay na ipinagpasalamat ko, dito sa mundo ay yung sila ang naging magulang ko. Kaya, insultuhan na. Ako't lahat, wag lang sila wag ang mga magulang kong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Mahal na mahal ko din naman si Agnes, kaya nga ako nagsisikap diba para sa kanila. Kapag naging doktor na ako, makapagpahinga na din si nanay and tatay. Ako naman ang bahala sa kanila. That's my main plan na muntik pang maunsyami kung di lang siya natauhan. Guess I should thank him for that, right? Parang bitter ko wala naman akong kinaing ampalaya. Alam mo naman kaibigan mo ako diba? Bigla akong kinabahan ng kumambyo ang tono ng boses ni Agnes. Bakit hindi na lang kaya niya ako diretsuhin, may pa-thrill pa. May sasabihin ako sa'yo, pero wag mo sanang sabihin kay nanay mo na ako ang nagsumbong sa'yo ha. Ano yun Nes, sabihin mo na, kinakabahan na ako. May nangyari ba kay nanay sa katatay? Sabi ko. Basta promise mo muna na wag mo akong isumbong kay nanay mo. Paniniguro niya sa akin kaya umuo ako. Pumunta dito ang Tito Alfred mong hilaw nung nakaraang araw. Yun pala ang nasabi ni Agnes, abot-abot na ang kaba ng aking dibdib. Si Tito Alfred ang asawa ni Tita Mina, ang kapatid ni tatay. Oh. But wait. Hindi naman siguro lisang tao ang Tito Alfred, niya sa Alfred na asawa ni Tita Mina, di ba? May, andyan ka pa. Anong ginawa ni Tito Alfred sa bahay, Nes? Sagot ko sa kanya. Iba ang kutob ko, hindi naman kasi basta-basta na lang pumupunta, ang mga ito sa amin kung walang pakay.
Bakit ba kasi hindi na lang nila patahimikin ang mga magulang ko? Basta, wag mo sabihin ha na ako ang nagsumbong. Nes, kapag hindi mo pa sasabihin, ibaba mo na lang, ako na ang magtatanong kay nanay diretso. Ay wag. Agap niya. Walang nakakaalam na pumunta si Tito Alfred mo dito, hamina pa ang boses niya sa kamukhang naglalakad sa likod. Papunta sa dagat dahil naririnig ko ang malakas na hampas ng alon. Walang nakakaalam. Wala dito si tatay mo dahil nag-harvest ng mga talaba. Kahit si nanay hindi din alam. Ako lang, kasi ako lang ang andito nung araw na yon. Tapos, narinig kong may binagat si tito mo tungkol ata sa resort ng lolo mo, hindi ko lang sure kung ano, pero narinig kong sabi ng nanay mo na wala na daw pakialam si tatay mo doon. Yun lang ba? Tanong ko, matagal bago nakasagot si Agnes kaya alam kong meron pa itong ibang narinig. Please lang Nes, sabihin mo sa akin lahat ng narinig mo. Promise hindi ako magsusumbong. Promise. Tumungo ako kahit hindi niya naman ako nakikita. Oo, pangako. Anumar, narinig kong sabi ng tito mo na mahal niya pa rin daw si nanay mo hanggang ngayon. Tapos sinampal ata ng nanay mo si Tito Alfred mo, kaya ayon umalis. Yun lang ang narinig ko Mar tapos umiyak na si nanay mo. Ang sabi ni nanay sa akin, nanligaw sa kanya noon si Tito Alfred pero hindi niya ito sinagot. Dahil si tatay ang mahal niya. Sinubukan pa daw siya nitong agawin kay tatay, pero hindi rin natuloy dahil isang araw bigla na lang nabalitaan ikakasal na ito kay Tita Mina dahil nabuntis niya ito. Salamat Nes ha, pakitingnan si nanay ko dyan. Ingat ka. Wala ako sa sarili habang naglalakad, ilang taon na ang nakalipas hanggang ngayon, hindi pa rin nakamove on si Tito Alfred. Bakit niya pa pinipilit ang pagmamahal niya kay nanay, na alam naman niyang may asawa na ito? Hindi ako naniniwala na ganun ang rason niya, alam ko may iba pa. Maybe it has something to do with my father's inheritance. Pero wala naman ang pakialam ang tatay ko doon. Nung araw na pinili niya si nanay ang sabi niya tinalikuran niya lahat ng kung anong meron siya. Hay, pauwi ka na. Gulat akong napahinto nang makita kong nakatayo si Jeffrey sa may waiting shed. Lumangon pa ako sa bandang likuran ko para masiguro kung ako ba talaga ang kinakausap niya. Nang matanto kung ako nga, saka pa ako ngumiti sa kanya. Pauwi na ako kuya, kayo po. Nalipat ang tingin ko sa kamay niya nang inangat niya ito, nakangiti pa sa akin. Hawak niya ang paper bag na may tatak ng bagong milk tea shop na bagong bukas. May delivery for you. Kumunot ang noo ko, wala naman kasi akong in-order kaya nagtataka ako kung bakit may delivery para sa akin. Pagtingin ko sa kanya para itong batang nahihiya at saka nagkamot pa sa batok niya. Ngayon ko lang napansin naka-delivery uniform pala ito. Ibang work na naman. Part-time work ko, agap niyang sagot pagkatapos tingnan ang reaksyon ko. I don't know if he's telling the truth or what pero mukha kasing, hindi naman niya kailangan ng part-time job. Napansin ko kasing Rolex yung relo niya kagaya ng relo ni Rance, pero hindi ko lang sure kung fake o original. Tsaka yung cap na gamit niya kagaya din nung cap na Gucci ni RN. He looks expensive, kaya nagdududa ako kung ito ba talaga ang trabaho niya o trip-trip niya lang. May deliver din akong ganito doon sa high school department, masarap daw to, paborito nung alaga ko. Alaga? Ano siya houseboy? Nanny? Bodyguard? Come on take it. Don't worry about the payment it's paid already. He looks so persistent to give me the milk tea pero mabilis akong umiling. Though I know him, I can't take any food from anyone. Baka bigla na lang akong bumulagta dahil sa katakawan ko, mahirap na. Wala po akong order kuya, baka nagkamali lang po kayo. Sige mauna na po ako, sabi ko at nilagpasan ko na siya pero mabilis siyang umagapay sa akin. Masarap to Miss Mai. Milk tea, ang bagong specialty ng shop na kabubukasan lang dyan sa unahan. Tanggapin mo na, nakangiti niyang lahad sa akin. Yung ibang studyante tuloy nowerduhang nakatingin sa aming dalawa. Hilaw akong ngumiti sa kanya, ayokong mag-assume pero feeling ko kilala ko na kung sino, ang nag-utos sa kanya para ipa-deliver ito sa akin. Kaya thanks na lang baka magkaroon pa ako ng utang na loob. May maisusumbat pa sa akin pagdating ng araw. Tatanggapin ko yan kuya pero sabihin mo muna sa akin kung sino ang nagpabigay, sabi ko diretsyong nakatingin sa kanya. Nagulat pa ito pero agad din namang ngumiti.
Secret admirer mo ata miss, tumawag lang sa shop. I know he's lying dahil hindi siya makadiretso ng tingin sa akin. Nagkunwari pa itong may tiningnan sa paper bag but I know it's just an alibi para hindi ko na siya usisin. Diet na kasi ako kuya, pasensya ka na hindi ko matatanggap yan. Kailangan ko kasing magbawas ng pagkain, mahirap na baka lalo lang akong tumaba. Mukha pa naman akong weirdo dahil sa katabaan ko. Para na rin sa health ko, kuya. I need to be healthy. May nagkapagsabi kasi sa aking hindi ako marunong mag-alaga ng sarili kaya ngayon, sinisimulan ko ng mag-healthy diet, malamig kong turan sa kanya. Memorize ko na ata yung mga linyahan niya Peter lang Mara. Nakita kong natigilan siya. Biglang nagseryoso ang mukha niya, bahagya pang yumigting ang mga panga. Lumagpas ang tingin niya sa unahan pero hindi ko na sinundan, wala din akong balak na tingnan kung sino man yun. You are better than anybody else, Mara. Don't let others' words affect you, you know yourself better, he said and looked me with a sad look in his eyes. I smiled him, I don't want them to pity on me. Thank you, I need that. I said smiling pero hindi na ito nakangiti sa akin ngayon. Parang bigla na lang din nagbago ang reaksyon niya. Dumilim din ang kulay abo niyang mga mata. Are you okay? Did someone hurt you? No, mabilis kong tanggi sa kanya. I'm fine kuya, nagda-diet na talaga ako. Kailangan ko din kasing magbawas ng timbang kasi parang nabibigatan na din ako sa aking sarili. Tsaka ako pa ba may magtakang manakit? Sa laki nitong kamao ko, baka yupi ang mukha ng sinumang magtatangkang umawi sa akin. I tried to joke but I can't see any humor in it, dahil hindi man lang siya natawa. Hilaw pa akong ngumiti sa kanya pero diretso lang, ang tingin niya sa akin na tila ba binabasa niya kung anong nasa utak ko. Sa'yo na lang yan kuya, pakisabi na lang sa kung sino man ang nagbigay niya na, hindi ko tumatanggap ng kahit ano lalo na sa mga taong wala namang ambag sa buhay ko. Mahirap na baka kapag kinain ko yan, yan pa ang dahilan ikakapahamak ko. Mabuti na rin yung mag-ingat baka sa bandang huli ipapahamak ko lang ang sarili ko. Pasensya po talaga. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Diretso na akong naglakad at saka, tuluyan ko na siyang iniwan sa kinatatayuan niya kanina. I'm planning to go outside but instead I end up going home. Bigla akong nawala ng ganang gumala. Plano ko na lang na mag-impake ng mga gamit ko pauwi sa amin. Maglilinis na lang din ako ng boarding house, babaguhin ko ang posisyon ng upuan sa kakama, magpapalit ako ng kurtina. Yung towel na ginagamit ko ay itatapon ko na rin. Lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya buburahin ko. I don't want to see any trace of him anymore. I feel sad walking alone. Pero bakit naman ako malulungkot dati naman ayos lang na maglakad mag-isa. Ang drama mo marakastigo ko sa aking sarili. Ate ganda, salamat doon sa binigay mong delata Ang sarap ng lasa ate, imported ba yun? Galing yun abroad. Natigil ako sa tangkang pagpasok ng gate, dahil hamarang sa akin yung mga batang binigyan ko ng mga groceries nung nakaraan. May nagbigay din pala sa amin ate ganda, madaming tinapay. Masarap tsaka may palaman pang kasama, yung tsokolate na malapot tsaka peanut butter yung hindi galing sa palengke. Pinigyan din kami ng bigas yung maputi at saka mabango, hindi kagaya nung binibili namin sa bodega na may amoy. Tangulang at saka ngiti lang ang sagot ko sa kanila. Natutuwa akong may nagmagandang loob sa mga batang to. Hindi ko rin kasi kaya kung araw-araw akong magbibigay sa kanila lalo na at madami sila. Nga pala ate ganda, bakit palagi ka atang malungkot? May nang-aaway ba sayo? Sabihin mo sa amin, kaming bahala, maangas na sabi nung pinakamatanda sa kanila kaya napangiti ako. Paano kaya kung may kapatid ako? Ang saya siguro ang sarap sigurong may mapagsasabihan ng kung anong nangyayari sa buhay ko. Wala, ayos lang ako. Pagod lang sa school kasi exam namin pero kaya pa naman. Salamat sa pag-aalala, nakangiti kong sagot sa kanila. Kinulo ko pa ang buhok nung isang may mabilog na mukha. I remembered myself when I was the same age as her, gantong-ganto din ang pisngi ko, gumagalaw. Wala yun ate, ikaw pa, malakas ka sa amin. Ang bait mo kaya, hindi lang pala mabait, maganda pa. Basta kung may nang-aaway sa'yo ate sabihin mo sa amin ha, kaming bahala. Ayaw naming nalulungkot ang ate ganda na yan.
Asus binola pa ako ng mga bubuwit na to, pero in fairness napangiti ako doon. Hearing the concerns in their voice somehow melted my heart. At least sa mga batang to dama ko ang sinseridad ng pag-aalala nila sa akin. Nga pala balik kayo dito sa Bayerns ng hapon, ililibre ko kayo, birthday ko. Yehey! Happy birthday ate ganda! May spaghetti po ba? Tanong nung batang matambok ang pisngi. How cute, parang ako lang. Hoy! Huwag ka ganyan, maghintay ka lang kung anong ibibigay ni ate ganda. Mabilis namang saway nung leader nila kaya nahiiya itong ngumiti sa akin. Magluluto ako ng spaghetti para sa inyo. Kakain tayo sa loob ng bahay ko, basta behave lang kayo baka mapagalitan ako ni ate. Kita kong nagliwanag ang mga mukha nila pagkatapos kong sabihin yun. Ate pwede po bang magtanong? Nag-aalangang sabi nung batang matambok ang pisngi. Ngumiti pa ito sa akin, kita ko ang bungi sa kanyang ngipin. Ngumiti ako saka tumango pero nakita kong pinandilatan siya ng mata nung leader nila kaya nagtataka akong tumingin sa kanya. Huy che, sabi ng bawal saway nung isang kasama nila. May problema ba? Tanong ko, umiling ito sa kapasimpleng pinisil, ang kamay nung batang gustong magtanong. May itatanong ka di ba? Tanong ko kay Chubby Chicks, mukhang natakot ito sa leader nila dahil sunod-sunod na umiling. Sige na ayos lang naman kay ate kung may tanong ka, sabihin mo na, baka masasagot ko. Nanansya pa itong tumingin sa akin bagi nagsalita. Kasi ate ganda, gabi-gabi namin nakikita ang sasakyan ni Kuyang Pogi sa labas, yung boyfriend mo pero hindi ko naman kayo nakikitang magkasama. Hindi po kayo bati, siya ba ang nang-aaway sa'yo? Hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil mabilis na tinakpan nung leader niya ang kanyang bibig. Pasensya ka na ate kung ano-anong lumalabas sa bibig ni Cheche. Sige po mauna na kami ate, didescart muna kami doon sa unahan. Hindi niya na rin hinintay ang sagot ko dahil nag-uunahan nang umalis ang mga to. Hindi ko siya boyfriend, pero siya ang dahilan kung bakit nalulungkot si ate ngayon, mahina kong sagot bago ako tuluyang pumasok ng bahay. Today is my last day here in the city, bukas ng umaga uuwi na ako ng isla. As promised maaga akong nagising para tuparin ang pinanggako ko sa mga batang ipagluluto ko sila ng spaghetti. Ipagluluto ko din sila ng specialty ko ang Mara Seafoods with Cajun sauce, magbubudol fight kaming 6 mamaya. I want to celebrate my birthday with them. Kahit papano gusto kong maging masaya sa huling araw ko dito sa Manila, dahil matatagalan pa bago ako makabalik. Maaga akong namalengke, bumili akong ng mga prutas, balons, party hat tsaka yung set ng disposable cups, and plates, na may design na piglet. Why piglet? Cause why not? She's cute like me, tsaka para birthday celebration talaga, kids party ang peg. Pinilhan ko din silang 5 ng mga laruan, bilang pasasalamat ko sa kanila na maki-celebrate sila sa advance birthday celebration ko. Barbie doll sa 2 babae, toy planes, bola at water gun naman para sa mga lalaki. Yung mumurahin lang ang binili ko sa kanila, di ko pa kasi afford yung mga mamahalin sa ngayon, saka nakapag naging doktor na ako. Ang dapat sana tahimik sa kapayapa kong pamimili ng ibang pangkakailanganin ko ay bigla na lang binulabog na mga di kaaya-ayang tanawin sa paligid. 2 pares na kilalang kilala kong nagtatawanan at saka naglalambingan. Hindi man lang nahiya. Wala man lang pinipiling lugar para maglampungan. Sa bagay. Lil-iko na sana ako pero sakto namang lumingon ang lalaki kung nasaan ako. Nakita ko pa ang pagkagulat sa mukha niya pero blanktong tingin lang ang pinukul ko sa kanya. Bumaba ang tingin ko sa braso niyang hawak ng babae sa kamatabang na natawa. Anak ni Ninang, your ass. Lokohin mo lelang mo, gago. Mahinang bulong ko. Wag bitter Mara, umiwas ka na lang. Sigaw ng utak ko pero ayaw naman gumalaw ng paa ko. Yung bang tipong gustong-gusto mo nang umalis pero at the same time, gusto mo din namang tingnan kung anong ginagawa nila. Masokista lang. Will, which one looks better for me? Pabebing sabi ni Miss Engineering sa kanya. May pinapakita itong bracelet na nakasuot sa kamay niya pero yung isang kamay ay nakapulupot sa braso ng lalaki. I waited for him to answer pero hindi siya sumagot, nanatili siyang nakatingin sa akin. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanila saka, bago pa ako makita nung babae ako na ang nagkusang humakbang palayo.
Hindi ako pwedeng magpaapekto, may mga batang umaasa sa surprise ko ngayong araw. Yun ang ginawa kong diversion para mawala ang isip ko sa kanila. Pagkatapos kong mamalengke, diretso na ako sa pagluluto. I have to distract myself from being sad again. Actually pwede ko naman silang dalhin na lang sa labas para hindi na ako mahirapan pa, pero mas pinili kong dito na lang, sa silid ko na para ko ng tahanan pinili kong mag-celebrate. Sa ganung paraan marami pa ang makain namin, mag-e-enjoy pa kami ng mga bata. Afternoon came, natapos ko ang mga niluto ko. Buffalo wings, fried chicken, spaghetti, hotdog with marshmallow, ang budol naming seafood with Cajun sauce. Mabuti na lang natapos ang exam namin kahapon, wala na kaming pasok ngayon, may buong araw ako para makapaghanda. This past few days I made myself busy with the exam and few online orders, but after tomorrow I will deactivate all my account. Magso-social media detox muna ako. Wow, ang feeling, akala mo naman kung madaming followers. Wag ka, bashers ka mo. After kong magluto mag-decorate ng mga balloons, sarili ko naman ang inatupag ko. Today I'm wearing a white flowy maxi dress and I'm feeling extra beautiful and sexy. Syempre advance birthday celebration ko kaya to, walang ko-kontra. Saka ano ngayon kung feeling sexy ako, malaki na din naman ang binaba ng timbang ko. Parang ang nangyari naging instant diet ko, ang heartbreak na dinanas. Heartbreak kahit wala naman kami. Yes, dahil ako lang naman ang nag-assume. Ako lang naman ang nag-feeling na meron kahit wala naman pala. Totoo pala yung mawalan ka ng ganang kumain ano. In my case kasi, parang namatay din yung taste buds ko kasama ng puso ko. Charot. Pero mabuti na ganito ang style ko ng pag-cope up, kasi kung nag-resort ako sa stress eating, tiyak ubo na naman ako ulit. Lalo lang akong magmumukhang weirdo. #sadlife. Ang mga bigot sinabihan ko din ng mga yon na maligo saka mag-ayos. Magpipicture taking kami mamaya para may remembrance. Malay natin one day, magkikita-kita ulit kami, edi may masaya kaming mapagkukwentuhan. I was busy preparing the table when I heard knocks on the door. Pagtingin ko 4:00 pa lang, ang usapan namin ng mga bata 5:00 sila pupunta dito, kaya nagtataka ako kung sino. Noong una hindi ko pinansin, baka kasi nagkamali lang, pero muli itong kumatok. Maliliit na katok kaya nagmadali ako para mabuksan. Saglit lang, sagot ko saka iniwan ang mesa. Baka ang mga bagets, excited lang masyado kaya andito na. Nilang ako, parang ako lang noon, excited kapag may nang imbita sa amin ng kain.